Nasa locker room kami ng mga babae at naghahanda na para sa laro namin maya-maya lamang. Ngayon araw magsisimula ang intramurals namin, kaya heto kami at todo practice pa ang iba at ako naman ay nag-aayos lang ng buhok na tuwid at mahaba at ginawa kong lang ay ponytail. Sana manalo tayo mamaya sa chair dance at volleyball para naman malaki na grades ang matanggap natin, sabi ni Kathy, kaya sumang-ayon kaming lahat sa sinabi niya, kahit hindi naman ako kabilang dahil inaasam ko rin na manalo ako. Lalo at ako lang sa mga kaklase namin ang sumali sa chess. Wala akong talent sa pagsasayaw, meron naman sa boses pero sakto lang. Sa chess lang yata ako pwede at taga-cheer ng mga ka-teammate. Good luck sa laro mo mamayang hapon Mika, manunood kami sayo. Kaya gugo ka lang at mag-cheer lang kami sayo, ani ni Sofia at minisyan ko siya. Salamat kayo rin good luck alam kong kaya niyo yan, sabi ko naman. Sino ba naman ang nagtutulong-tulungan kundi kami rin? Nauna nang lumabas sa locker ang mga magsasayaw ng chair dance para sa opening at naiwan lang ang iba na kaklase namin, narito rin sina Lisa at Karen. Let's go baka wala na tayong maupuan doon sa bench ay naewan ko na lang sa inyo, tatayo talaga tayo nito ng ilang oras o hanggang kailan matapos ang competition, saad ni Nessel. Dahil sa sinabi niya kaya nagmadali kaming pumunta. Pagkarating namin sa stadium ay hiyawan ng mga estudyante ang naririnig namin. Mabuti na lang at nakahanap kami ng pwesto na makikita namin ang mga nagsasayaw. Nagsimula nang magsalita ang ASU at maya-maya ay nagsimula na ang laban. Hanggang sa huli panalo ang kupunan namin. Masaya kaming nagdiwang at the same time kinakabahan ako dahil mamaya na ang laro ko. Hanggang naging sunod-sunod na ang laro sa umagang ito. Nanalo kami, nanalo ang team ni Shemaya sa volleyball at sino ba naman ang hindi maaaliw kung may mga barkada ang boyfriend na nasa kabilang year mo na kung maka-cheer akala mo na hindi kaklase nila ang kalaban. Imbes na sa kaklase nila makikipag-cheer sa kabila naman ang kinakampihan at malakas ang hiyawan ay ang team ni Ocampo dahil sa boyfriend niyang si Divine Cloud at mga barkada na todo pasikat. Mga loko-loko talaga at may patumbling pa itong si Carlos at Vincent, kahit hindi naman marunong pero kung ang kaklase nila ang makapuntos ay ganun din ang ginagawa nila. Kaya tuloy hindi namin alam kung kanino ba talaga sila kumakampi. Ang saya lang nilang tingnan nakakadagdag aliw sa mga nanunood. Kahit mga teachers na nanonood at referees ay tawang-tawa sa mga pinaggagawa ng fourth-year students. Ituwad mo pa Gail. Lumipad ka bago mo ihampas ang bola Kathy. Yan lamang ang mga sinisigaw nitong taga fourth year sa mga kaklase namin. Kaya ang mga classmates nila na nanunood ay ang sama na nakatitig sa kanila dahil mas lamang ang cheer sa aming ka-team kaysa sa kanila. Kaya tuloy nakatikim sila ng batok ng kanilang mga estudyante, mabuti na lang at hindi kasali si Valentino at pinuntahan agad ang kasintahan. Pagkatapos ng volleyball ay basketball naman ang susunod kong panoorin mamayang hapon at dahil preliminary pa lang naman ngayon. Malalaman ang final nito sa Friday. Kung sino ang mananalo ngayong laro at bukas hanggang Thursday ay lalaban ang dalawang team sa huling araw ng intramurals bago magsimula ang pageant at dahil expelled sa school si Ula, kaya si Bianca na lang ang pumalit. Maglulunch muna tayo, tanong ni Lisa, kaya tumango ako sa kanya. Pumunta na kami ng kantin kasama ang iba ko na kaklase at nakipagsiksikan sa mga estudyante na pumipila rin para bumili ng pagkain. Sabay na tayong kumain, Mika. I bought food for the two of us. Muntik na akong maduwal sa pagkakatayo ko na bigla na lamang may nagsalita at manggugulat sa likod ko itong si Ignacio. Umikot ako para makaharap siya ngayon, nakalinya na rin kung saan ako nakarinderya gustong bumili sana. Ikaw pala yan. Bumili ka ng pagkain para sa ating dalawa? Bakit? Wow naman ha, hindi lang mga kapatid ko ang naspospoiled ako rin, parang ganun ba yun? Taas kilay ko nasabi sa kanya habang nakangisi. Pinaharap niya ako kung saan ako kanina, hindi ko na malaya na nasa tapat na pala kami ng karinderya. Tubig o juice na lang ang orderin mo dahil marami rin ang nabili ko na pagkain sa kabilang stall. Akala ko kasi na hindi ka napipila pa dito, kaya you know di. Anya. Sino ba naman ako para tumanggi, sayang naman ang grasya. Ano ang sa inyo Mika? Tanong ni Manang Lani habang naglalagay ng plastic paper sa tray para sa order ko. Salamat na lang. Wag na po ito Manang, dalawang juice na lang po, may binili na pala ang kasama ko na pagkain para sa aming dalawa, ngiti ko nasabi. Naging suki na kasi ako ni Manang sa area niya dito, kaya kilala niya na ako.
Sweet naman ng boyfriend mong iyan, iha. Ha? Ano raw? Mananghin, syempre manang kailangan talagang alagaan mo ang girlfriend mo, baka mamaya maghahanap siya ng iba. Bigla kong hinarap si Ignacio dahil sa sinabi niya. Anong pinagsasabi nito? Nilapit ko ang bibig sa tenga niya para marinig niya ako, dahil medyo maingay na ngayon sa loob ng kantin, dahil marami na ang pumapasok na estudyante. Kailan pa tayo naging mag-girlfriend-boyfriend? Tanong ko. Wait, baka prank lang ito kaya sumang-ayon lang siya sa sinasabi ni Manang. Then girlfriend na kita ngayon, sinasagot na kita, anya sabay kindat. What? Niligawan ba kita at nagdesisyon ka ng ganyan? Tanong ko ulit habang papunta kami ngayon sa lamesa ng mga kaklase namin. Kaya tuloy ng mahagip ng mga mata ng kaibigan namin na magkasama kaming dalawa ni Ignacio, ay may mga pilyong ngiti ang mga tsismoso. Narinig ba nila ang sinasabi ni Ignacio kanina? Dude, dito na kayo tumabi, ang bagal nyo kanina pa kami rito naghihintay sa inyong dalawa, ani ni Cinco. Sinunod namin ang sinabi niya. Pinaghila niya ako ng upuan at pinauna ni Ignacio habang bitbit niya ang bag niya na may baunan. Isa-isa naman nalatag ng mga baunan ang mga kaibigan at kaklase ko na kasama ko ngayon sa isang teble. Si Karen, Lisa, Nesel at kaibigan ni Ignacio na kaklase rin namin. Nilagay nila sa gitna ang mga baon nila at humingi lang kami ng paper plate sa kantin. Nagmamadali ako kanina kaya hindi na ako nakapagbaon man lang kahit tubig kaya naisipan ko na lang na sa kantin na lang bibili ng pagkain pero ang swerte ko naman yata ngayong araw dahil may naglibre sa akin. Pero may konting hiya na rin dahil wala man lang akong naiambag sa kanila kundi kaluluwa ko lang. Di bale konti na lang ang kakainin ko ngayon. Pero bibili kaya ako ng ibang ulam para marami, suggestion ko. Ha? Wag na at baka masayang lang, saka nakapagpaubos na at gusto pang magdagdag, okay ba yun sayo? Tanong ni Cinco sa akin. Dahil sa paliwanag niya, kaya napaisip nga naman ako na tama ang sinasabi niya. Kaysa naman mag-aksaya ng pera mabuti pang kumain na lang muna at mamaya naisipin ang mga naisip ko kanina. Last month lang namin itong ginagawa na magsha-share ng mga ulam namin na parang nasa bahay lang para naman lahat at makatikim at makakain kung ano ang nasa lamesa. Katulad ngayon na may pritong tilapia, adobong manok, menudo, pritong galunggong na isda, at adobong kangkong. Yan lang ang ilang mga menu na nandito sa lamesa namin na baon nila. Inikot ko ang paningin ko sa mga estudyante na nandito sa kantin na maganang kumakain at may tumatawa dahil sa may nakakatawa na naman na kwento ang bawat isa. Meron din namang tahimik na kumakain lang sa lamesa. Nilagyan ulit ni Ignacio ang pinggan ko ng pagkain. Tama na ito, Ignacio, lulubo na yan ang tiyan ko dahil sa sunod-sunod na bigay mo at sino ba naman ako para tumanggi. Tawang sabi ko sa kanya, kaya tuloy bigla akong nahiya na napatingin sa kanila. Bakit? Taas kilay ko habang may ngiti pa rin ang mga labi. Ngayon lang ito guys kaya wag kayong ano dyan. Ang sweet niyo naman sa isa't isa. Tapos lagi pa kayong magkasaama pag uwi, kayo na ba? Tanong ni Nesel at iling na sana ako na sumingit si Ignacio. Yes, sinagot ko na siya, hinampas ko siya sa kanyang kaliwang braso. Ikaw ha, hindi kaya. Kapal nito, saad ko at tinawanan lang kami ng mga kaklase namin. Hindi pa yan mangyayari sa ngayon pero malapit na yan, ay. Balik pang aasar nila kaya tuloy na palingon ang mga estudyante sa amin. Sa sobrang hiya ko kaya for sure mukha na akong kamatis nito sa kapulahan ng pisngi. Natapos ang tanghalian namin na ako ang topic nila. Nasa girl locker ulit ang ibang estudyante at ako naman ay inihanda ng sarili dahil sa ako na ang susunod na maglalaro. Ang kaibahan lang sa akin dahil individual ang larong ito at wala akong ibang kasama na kaklase kundi ang magiging kalaban ko lang at iba naman sa iba. Kaya kung matalo man ako ay parang pasan ko ang grado ko at ang kinabukasan namin ng third year. Kaya mo yan Mika, nandito lang kami sayo para asarin ka, sinamaan ko ng tingin si Cinco. Para mawala ang kaba mo, ito naman o hindi mabiro, saad niya. Umiling na lang ako dahil sa mga paraan nila para hindi ako kabahan sa araw na ito. Pagkarating sa stadium ay nakahanda na lahat. May mga lamesa na kung saan ang mga players at upuan. Pinakilala na kami ng gift para sa tournament na ito. Sobrang kaba ko lalo at nakatingin karamihan sa akin lalo ang mga kaklase ko.
Alam kong hindi naman talaga sila mahilig sa chess, pero dahil kaibigan at kaklase nila ako, kaya sinusuportahan nila ako ngayon. Segundo at minuto ay nakakakaba, pinagpawisan ako, pero iniisip ko na lang na parang si tatay ko lang ang kalaban ko ngayon at inenjoy ang bawat move na ginawa ko. Sa kabilang section ang kalaban ko ngayon, kaya napapangiti na lamang kami kapag may nababawasan, lalo na sa akin, pero at the end may nagwagi. Congratulations Michaela, narinig ko na sumisigaw ang mga kaklase ko. Naka-okay scene ako para magpasalamat sa suporta na binigay nila sa akin. Pinuntahan ko ang mga kaklase ko kung saan sila nakaupo sa may bench at muntik na akong matumba na bigla na naman akong dinambaan ng yakap. Congratulations, sabi ko sa'yo na kayang-kaya mo. Ikaw pa rin ang panalo, ani ni Lisa at Nessel sa akin. Congratulations again Michaela, ani ni Shemaya, sunod naman sina Gail, Kathy at iba ko pang kaklase. Maraming salamat, paano ba naman kasi kung maka-cheer kayo abot hanggang 8 ang tournament ko? Natatawang wika ko. Niyakap ako ng mga babae at tapik sa balikat naman ang mga lalaki. Puwera lang sa isang tao walang iba kundi si Ignacio. Niyakap niya ako ng mahigpit. Congratulations, ang galing-galing mo, wala na akong masabi. Sus, nagsalita ang hindi raw magaling. Good luck ulit sa inyo mamaya ha, ani ko. Manunood ka ha baka mamaya niyan, uuwi ka na agad sa inyo. Bakit naman ako uwi na hindi pa tapos ang laban? Saka na ako uwi kapag nanalo ka na. Ayos ba yun sa'yo? Tanong ko. Paano kung matalo kami? Balik tanong niya. Mananalo kayo for sure yan. Kung hindi then ayos lang yan may next time pa naman, Ignacio. Basta ang mahalaga na nakipag-compete ka na patas at hindi ka maduming makipaglaro. Kaya niyo yan, sabi ko. Dahil mamayang 3 pa ng hapon magsisimula ang laro nila, kaya pumunta muna kami ng kantin para bumili ng pangmeryenda. Pag-uwi ko ng bahay for sure matutuwa ang mga magulang ko at ang mga kambal dahil nanalo ulit ako sa chess, ipagmamalaki na naman ako ni tatay nito sa kanyang mga kakilala. Kahit hindi man nila nakikita ang paglalaro ko, alam ko na proud sila sa akin. Balang araw kapag may mga tournament sa ibang school ay sasali ako at isasama ko si tatay o nanay kung pwede na sumama ng magulang. Para kahit papano ay makita nila na ang kanilang anak ay magaling din sa ganyan. Hindi naman ako sobrang matalino sa school. Nasa top 10 o 10, makapasok ka lang sa ganyan ay nakakataba na ng puso. Isa pa, ang mahalaga lang naman ay pasado ka at may natutunan sa iyong pag-aaral para naman hindi sayang ang oras at pawis na ibinigay ng mga magulang sa iyo para nakapag-aral lang ako. Katulad ng mama ko na hindi nakakuliheyo dahil sa kapos sa pera ang kanyang mga magulang. Kaya imbis na mag-aral ay nagtatrabaho na ito sa Maynila at mabuti naman ang trabaho niya doon. Hanggang wala na sa isip na tapusin ang pag-aaral, lalo at nakilala niya si Papa at nabuntis siya at ako yun. Kaya tinuon na lang nila ang pag-aalaga at pagpapalaki sa akin. Hanggang nag-decide sila na umuwi ng Negros kung saan si Papa nakatira at masaya kami na namumuhay kasama ang mga kambal na kahit may kapansanan man sila ay talagang masaya kami sa simpleng buhay lang. Actually, hindi naman nakaka-proud na maging mahirap ka, dahil ang hirap kaya na minsang maranasan mong kumain ng 2 beses lang sa isang araw. Minsan hindi pa yan rice at ulam na karne o gisda ang maihain mo sa lamesa, kundi kung ano ang itinanim namin sa bakuran ay yun na ang pagkain namin sa araw kagaya ng kamote at gabi. Minsan kapag magkasakit ka, wala kang matatakbuhan dahil kapos din ang mga kakilala o kapitbahay mo. Kaya kung ano man ang karanasan namin dati ay hindi ako kontento na palagi yung mangyayari. Pero masaya kapag namuhay ka sa simpleng pamumuhay dahil alam mo kung para saan ang pagsisikap mo at masaya ka sa piling ng mga mahal mo. Pero wala rin namang masama na mangarap ka ng mas mataas para mapabuti ang buhay mo kung gusto mo man yung maranasan. Ang importante lang naman ay na nakatapak pa rin ang mga paa natin sa lupayan ang lahing payo ng lola ko dati na nabubuhay pa ito. Kaya nagsusumikap ako sa pag-aaral para mabigyan din ng magandang buhay ang mga magulang ko, lalo ang mga kapatid ko, bago ang sarili ko. Habang tumatanda sila ay nararamdaman ko ang pagod nila kaya dapat kumakayod din ako sa pamamagitan ng magandang record sa school na ito, kahit na minsan, may mga hindi mo talaga kakilala pero kung umasta ay parang alam na nila ang buong pagkatao mo. Ni minsan hindi mo man lang alam kung ano ang kasalanan mo. Tabi ka nga dyan. Ang pangit na nga ng mukha mo, tapos nakaharang ka dyan, sabi ng isang estudyante sa kabilang year.
Puno ng make-up ang mukha at mapula ang labi dahil sa lipstick. Ano pa ang tinitingin mo dyan ha? Tabi. Dahil sa mabait ako ngayon kaya pinagbigyan ko sila. Pangit lang ako sa mukha at least hindi sa ugali. Totoong nakaharang naman talaga ako sa entrance ng IFE, habang hinihintay sina Lisa at Bianca na pumasok muna sa classroom namin dahil may kukunin daw. Hindi ka yata manunood eh, pag nagsimula na ang game namin ay tatakas ka at uwi agad sa inyo, ani ni Ignacio. Bigla-bigla na lang itong sumusulpot kung saan ako. Crush niya na ba ako at hindi siya mapakali kung hindi niya ako nakikita. Tinampal ko ng mahina ang kanang pisngi ko dahil sa assuming na naman ako ngayon. Kahit sinabi niya kanina na girlfriend niya na daw ako, ay hindi naman ako naniniwala lalo at parang nasabi niya lang yun para masamahan niya ako sa pagkain. Sinong nagsabi? Hindi ibig sabihin na nandito ako sa entrance ay exit na agad ako, ani ko. Minsan talaga natatarayan ko siya. Crush ko siya po pero dumarating talaga ang pagiging masungit ko. Malapit na yata ang kumare ko kaya ako ganito ako na moody. Wearing his basketball attire ay gwapong-gwapo siya sa kanyang forma, lalo at itinali niya ang kanyang mahabang buhok pa half style, at may bandana pang nilagay sa kanyang ulo na kulay red gangster yarn. Awakala ko hindi ka manunood eh, magtatampo talaga ako sayo, pangdadrama nito. Halika na at doon ka umupo kung saan ang mga gamit ko para bantayan, sabi niya. Ay ganun nilapitan mo lang ako dito para may tagabantay ng mga gamit mo. Wow naman kung ganun, ani ko at tumawa lang ang loko. Wala na akong magawa dahil hinila na niya ang braso ko papasok ng gift. Bigla tuloy akong nahiya dahil pinagtinginan kami ng mga ibang estudyante na ang ugly sumama sa model na si Ignacio. Bitawan mo na ako, pinagtinginan na tayo baka mamaya yan atakihin na lang ako rito ng mga may gusto sayo, sabi ko sa kanya. Kunot noon naman itong nakatingin sa akin, girlfriend na kita, boyfriend mo ako. Nahihiya ka sa ating relasyon. Ha? Ano raw? Wait a minute, totoo ba yung mga sinasabi mo o pinagluloko mo lang ako? Kanina pa yung umaga. Girlfriend ka riyan, hindi ka naman nanliligaw at sinagot na ba kita? Taas kilay ko na tanong, ang arte mo Mika. Ayaw mo pa yun na siya na mismo ang nagsabi. Paladesisyon ako minsan kaya magkasintahan na tayo. Alam ko naman na may gusto ka sa akin kaya sinasagot na kita Mika. Hala hindi ko sinabi yan. Saan mo yan nalaman ha? Sino nagsabi sa'yo niyan? Tanong ko sa kanya habang nakapamiwang ako sa harapan niya. Baka akalain ng mga estudyante na nilalandi ko itong nilalang na ito kaya kami nagkatinginan. Bast, hindi na niya natapos ang sasabihin ng mag-umpisa nang ipakilala ang mga pangalan ng bawat team. Wish me luck okay, gagalingan ko para may pang burger at pang fries tayo mamaya para sa ating kauna-unahang date. Sabi ni Ignacio bago ako hinalikan sa noo at patakbong pumunta sa gitna ng gife dahil tinawag na ang kanyang pangalan. Narinig ko ang tilian ng mga kaklase ko, lalo na sina Shemaya at Mercy pero ito ako at ilang minuto ng tulala dahil sa ginawa ni Ignacio. Hahawakan ko na sana ang noo ko kung saan siya humalik pero dahil ramdam ko pa rin ang kanyang dampi sa malambot niya na labi sa noo ko, kaya hinayaan ko na para nandyan pa rin siya hanggang mamaya sa pagtulog ko sa gabi at kinabukasan. Hindi ko na nga alam na natapos na ang laro nila at nanalo sila ni Ignacio, habang may pangalawa pa akong natanggap na halik sa noo at yakap galing sa kanya. Gosh lucky 8 na ang favorite number ko. Kay bilis naman ng panahon, hindi mo namamalayan nasa huling year ka na ng high school journey mo. Tapos ngayon, kung gaano kabilis ang panahon, ganun din kabilis ang pangyayari na sa isang iglap naging boyfriend ko na ang katabi ko at girlfriend na niya ako. Sarap pala sa pakiramdam na ganito. Wala nang ligaw-ligaw kami na agad ni Ignacio. For 11 months lagi kaming magkasama, hatid sundo niya rin ako sa bahay. Sobrang sweet niya pala na klase na boyfriend. Mas clingy din kaysa sa akin. Higit sa lahat, binago ko ang sarili ko at naging mas maalaga. Kaya ang dating maraming loyal na friend sa mukha ko, ay nagsisalisan na sila kasi mga fake friends sila. Meron pa naman pero hindi na gaano karami tulad ng dati. May ginagamit na sabon si Sofia sa akin dahil maganda raw yun sa balat, hindi naman siya pampaputi kundi pang alis lang ng mga masasamang nilalang sa mga mukha natin. Here kumain ka pa love, hindi pa nangangalahati ang pagkain mo, ani ni Ignacio. Busog na ako, saan ko sila ilalagay sa tiyan ko kung puno na sila?
Paanong hindi nangangalahati panay naman puno mo ng pagkain sa plato ko, ngiti ko nasabi sa kanya. Mumuso siya kaya hinalikan ko ang pisngi niya. Okay, kakainin ko na po, sayang naman ang grasya, sabi ko sa kanya. Yan sa isang iglap sumilay na ang kanyang ngiti dahil sa sinabi ko. Tumataba na nga ako kahit mga kapatid ko alagang-alaga niya rin. Nasa bahay nila ako dahil may ginagawa kami na projects. Wala ang kanyang mga magulang dahil nasa Cebu raw ito ngayon dahil nandoon ang isa sa kanilang mga business pinapatayo at kailangan sila roon kaya uwian at balikan lang sila dito sa probinsya. Meron din sa Manila kaya baka after ng Cebu, doon naman ang punta nila. Dahil dito na nakapag-aral si Ignacio sa Negros at nagustuhan naman niya kahit pwede rin naman siyang mag-aral sa Cebu at Maynila. Pero tadhana nga naman, hindi ipinagkaloob yun dahil kung nasa ibang school at city siya pinag-aral ay malamang hindi ko siya naging crush. Malamang hindi ko siya na-drawing. Malamang hindi ko siya katabi sa classroom. Malamang din na walang kami ngayon. Wala bang alak kahit beer lang dito pre? Tanong ni Junard. Binatokan tuloy siya ni Nesel. 6 kami sa isang grupo kaya narito rin sila. Ang ibang classmates namin ay may kanya-kanyang bahay din na pinupuntahan. Anong alak ang pinagsasabi mo? Hindi pa nga natin natapos yung projects natin dahil wala ka man lang ambag, tapos maghahanap ka pa ng alak na sisirain lang yung utak mo at iba pa ang maisagot natin sa ipapasa natin na project, saad ni Nesel. Kaya nga, puro ka lang alak yung utak mo, mabuti pa ako behave lang dito, sabat naman ni Cinco na ngayon kumakain ng chicken feet, request niya yan Isa raw yan sa favorite ulam niya. Inabot ni Lisa sa akin ang hipon na niluto lang sa garlic at butter. Pero dahil hindi pa binabalatan kaya kumuha ako ng plastic gloves na hinanda namin kanina para sa mga ganito na may babalatan pa para hindi masyadong matapang sa kamay mamaya ang amoy. Isa pa lang ang nabalatan ko at tumilapon pa kaya natawa kami, buhay pa yata Mika, ayaw magpakain sayo, sabi ni Nesel. Akin na, sana hinintay mo ako. Kakaupo lang ni Ignacio dahil pumunta siya sa kusina nang nadatnan niya akong binabalatan ang hipon. Kaya ko naman, pero wala na akong magawa dahil kinuha niya na sa aking plato ang mga hipon at dinala niya sa bakanting paper plate doon at sinimulang balatan bago ilagay sa pinggan ko. May kanya-kanya rin ginagawa ang mga kasamahan namin kaya itinapon ko na ang hiya. Habang kumakain naman ako sa hipon na wala ng balat ay inabutan ko rin si Ignacio ng pagkain para makakain na rin siya ulit. Hanggang natapos na namin ang kainan na puro lang asaran at tawanan. Dahil busog na at gusto nang matapos ang ginagawa namin kaya nagmamadali na lang kami para hindi kami abutan ng gabi. Habang nagsusulat ako panay naman kulikot ni Ignacio ng buhok ko, kaya tuloy napapalingon ako sa kanya at nakataas ang kilay dahil nagtataka. Anong ginagawa mo? Tanong ko dahil busy sa pagsusulat tapos itong isa na to, buhok ko lang ang kinukulikot habang hinilig niya ang ulo niya sa table. May sofa naman pero dahil maliit ang table nila sa sala, kaya nakaupo kaming dalawa sa sahig na may carpet. Staring at my girlfriend while holding the tip of her hair, kasi nakaka-distract habang nagsusulat ka, hindi ko makita ang mukha mo, Anya. Ano raw? Anong kalokohan naman ang pinagsasabi nito? Ang mga kasamahan namin ay may inexperience sa labas dahil sa science itong subject namin kaya ako ang tagasulat. Sinasummarize ko ang report namin para madali na lang itong ipasa nitong darating na Monday. Pero ang isang ito, imbis na tulungan ako kung tama o may mali ba sa ginagawa ko ay iba naman ang kinakabisihan. Mukha ko naman ang ina-examine niya. Wala kang makukuha sa mukha ko na report, Ignacio. At meron naman yung before and after face results, tama? Tingnan mo lang, huwag kang mag-alala, hindi yan lilipat sa'yo, natatawang sabi ko. Ipinagpatuloy ko pa rin ang pagsusulat kahit ganun pa rin ang ginagawa niya. Kinuha niya ang kamay ko na ginagamit ko sa pagsusulat at dinala sa tapat ng bibig niya para dampian ng halik. Stay easy is thy side always hon, Jesset, pakiusap niya. Hindi na ako nakatiis at binaling ko na lang ang buong atensyon sa kanya. Ano pa ba ang ginagawa nating dalawa? Halos everyday nga na magkasama tayo at nasa tabi mo lang ako. Kahit nasa bahay na ako ay naroon ka rin naman at tumatambay, alam ko naman ang ginagawa ko kaya huwag kang mag-alala. Nagpapanggap lang tayo na girlfriend at boyfriend things dahil yun ang napag-usapan nating dalawa and I'm okay with that, saad ko. Baka balang araw matutunan niya rin akong mahalin ng buo.
Yung wala akong kahati sa puso niya kundi ako lang at wala ng iba pang pangalan. Lumapit siya sa akin at niyakap niya ako. I love you, I'll make this relationship last forever between us. Just believe me and don't ever leave me alone kasi hindi ko kaya, Anya. Nagugustuhan man pero binabaliwala ko na lang, inaantok yata ito dahil kagagaling niya lang sa Bacolod dahil doon ang shoot niya naka-assign from modeling. Dahil naalala niya na may project kami na kailangan tapusin, kaya napilitan siyang gumising at hito magana naman at masigla kanina pero siguro hindi siya nakatiis at naramdaman niya na ang antok. Matulog ka muna sa kwarto mo dahil alam ko na inaantok ka pa. Gigisingin ka na lang namin kapag pauwi na kami, sabi ko. Ninisyan niya ako at tumayo, akala ko napapanhik na siya sa itaas, pero kinuha niya lang ang maliit na 2 unan at nilagay sa sofa kung saan ako banda. Doon siya humiga. Pinalapit niya ako sa kung saan abot niya ako para hawakan at nilapit ang maliit na table para makapagsulat pa rin ako. I rest here, dahil alam ko na ayaw mong sumama sa akin sa itaas, dahil baka magtataka sila na wala tayo sa sala at may ginagawang kakaiba, ngiti niya kaya inirapan ko siya. Matulog ka na, baka mamaya magiging zombie ka na niyan at kung ano pa ang mangyari sa'yo pagka-uwi at kapag inihatid mo ako mamaya sa bahay. Pero pwede naman na sina Cinco o Junard ang maghahatid sa akin, ayos lang. Saad ko. Bumangon siya at hinagkan ako sa noo at humiga ulit, para makatulog siya kaagad kahit madali lang naman siya makatulog. Ako lang ang maghahatid sa'yo, ako lang ang nakakaalam kung saan nakatira ang honey ko at ako lang dapat ang makatabi mo sa front seat, okay? Hinampas ko siya ng mahina sa kanyang braso. Antok lang yan, sige matulog ka na at ikaw na ang maghahatid mamaya sa akin sa bahay. Ayos na ba? Tanong ko para mapanatag siya at maniwala sa akin. Very good, sabi niya habang hinahagod ang likod ko. Pinatigil ko siya sa ginagawa niya. Ginamit ko ang kaliwang kamay ko para tapik-tapikin ang braso niya at hinayaan ko muna siyang tinititigan ako at nagpatuloy sa pagsusulat gamit naman ng kanan na kamay. Ilang minutes ko yung ginawa kaya maya-maya lamang ay narinig ko na siyang humihilik. Sinilip ko siya at tama nga ako, ang bilis niya talagang makatulog lalo't kapag antok na talaga siya at lalo kapag pagod. Sweet dreams if I love, dreams of me, Jesse. Sana ako ang nasa panaginip mo kung sakali. Sana pangalan ko ang babangitin mo habang nanaginip ka, sabi ko habang hinagkan ko rin ang noo niya. Hinilig ko ang katawan ko sa sofa para hindi siya mahulog lalo at nakatagilid pa ang posisyon niyang iyan. Okay na yata ito Mick, uy may natutulog pala, pinagod mo ba? Natatawang sabi ni Cinco kaya tinapon ko sa kanya ang nakarolyo na tissue na nasa ibabaw ng sala. Inaantok siya dahil madaling araw na silang nakauwi kagabi kaya wag kang epal dyan at bumalik ka nga kung saan ka, disturbo ka, sabi ko pagkatapos kunin sa kamay niya ang papel para matingnan ko. Ako na ang bahala dito at pagkatapos nyo doon balik na lang kayo ulit dito para tapusin na natin lahat ito pero mamayang 30 o ilang oras pa yan, wag kang disturbo sa natutulog at baka mag-aamok at ikaw pa ang malilintikan. Ani ko kay Cinco at may mapang-asar na aman itong ngisi niya. Lagi kang masungit sa akin, crush mo yata ako pang-aasar niya pa at bago ko pa maihagis sa kanya ang tsinelas ko ay nakatakbo na siya palabas ng sala. Binalingan ko ulit ang mahal ko at napapangiti na lamang ako na makita siyang mapayapang natutulog sa sofa. Kahit lumalampas ang paa niya sa sofa, dahil sa hindi naman ito sobrang mahaba at matangkad siya, kaya natutulog si Ignacio na parang fetus ang posisyon. Kung may cellphone lang ako na touchscreen at may camera ay pinipikturan ko na itong mahal ko. Dahil sa kaugalian ko na ay kinuha ko ang bagong notebook ko sa bag at lapis na rin. Nawala ko kasi yung isang notebook ko na marami akong drawing sa kanya. Hinahanap ko sa bahay pero hindi ko naman mahanap dahil ang naalala ko na lagi ko yung dala-dala kahit saan man ako pero wala talaga. Nakakahinayang lang dahil marami na akong drawing na siya lang ang iginuhit ko. Ibang drawing notes naman sa aking mga pamilya at lagi ko yung iniiwan sa bahay para ma-display ang iba. Naalimpungatan ako dahil may humihimas sa likod ko. Idinilat ko ang mata ko para makita kung sino ang gumagawa at napapangiti na lang ako kung sino ang nakita ko. Hi! Gising ka na pala, o wait bakit nasa sofa na ako ngayon at ikaw ang nasa sahig, takang tanong ko sa kanya. Bumangon ako at tinulungan niya akong makaupo ng maayos. Dinala ko ang mga daliri ko sa gilid ng mata ko at baka may mota pa ako. Nasaan na sila?
Nasa labas pa ba? Ang tagal naman nila. Reklamo ko at nakangisi lang ang isang to, umuwi na kanina pa. Ha? Ang mga lokong iyon. Hindi pa kami tapos dahil hinihintay ko ang last na report nila para matapos na. Reklamo ko sa mga kaibigan na wala na nga rito. Tapos na po kaya wala ka nang poproblemahin. Paggising ko kanina at nakita kita na natutulog dito sa maliit na teble, kaya binuhat na kita papuntang sofa kung saan ako natutulog kanina para makatulog ka ng maayos, paliwanag niya. Hala! Hindi ako nagising. Anong oras na ba? Malapit na mag-alas 5 ng hapon, hindi ka nagising nung binuhat kita, kaya hinayaan ka na lang namin na natutulog dito at lumipat kami sa garden para tapusin ang hindi natapos kanina para wala ka nang poproblemahin pa. Sorry kung hindi na kita nabantayan dito kaya dinikit ko na lang ang kabilang sofa para hindi ka mahulog at tinapos ko muna ang ginawa mo kanina bago ako bumalik sa'yo dito at 100% pasado tayo doon, pagmamayabang pa niya. Ganun ba? Salamat. Nakakahiya tuloy na gumagawa kayo tapos ako ang haba na pala ng tulog ko. Nakakahiya Ignacio, ani ko sa kanya habang nilalagay ang 2 palad sa mukha ko. Akala ko, ako ang magbabantay sa'yo pero baliktad pala ang nangyari, sabi ko habang hindi ko pa rin tinatanggal ang kamay ko sa mukha. Naiinis ako sa sarili ko. Ano? Dito ka ba matutulog sa bahay o uwi tayo sa inyo? Tanong niya kalaunan. Siyempre uwi ako, magtataka ang mga magulang ko na hindi ako uwi sa bahay niyan, sabi ko sa kanya. Mumuso siya at niyakap ako sa bewang habang nakaupo pa rin ako sa sofa at nasa sahig siya nakaluhod. Hinawakan ko ang buhok niya at ginulo ko iyon. Akala ko ba, sabay tayong matutulog sa kwarto ko? Talagang hindi pa pwede Ignacio, ano na lang sasabihin ng mga magulang mo? Hindi ko pa sila nakita sa personal tapos dinala mo na ako dito, tapos makikitulog pa ako. Okay lang kapag kasama ang mga kaklase natin ang mag-sleep over dito sa inyo dahil ayos na rin sa akin, saad ko. Dahil para sa akin, hanggat hindi pa ako buo sa pagkatao niya ay ma-limitation ang lahat. Marami pang bawal. We're just pretending like you love her but behind this ni minsan, hindi ako nagpe-pretend na hindi ko siya gusto dahil simula pa lang gusto ko na siya. Akala ko kasi dati na officially kami na. Lalo at masaya naman kami kapag nagsasama sa paaralan, lalo na sa classroom at pinapakita niya talaga ang pagiging maalaga niya pero hindi ko inaasahan na isang beses ay hinagkan niya ako habang nasa sasakyan kami pareho habang nakaparada sa kalye namin. Dahil tinted ang sasakyan niya, kaya walang makakita sa amin o anong ginagawa. Pero nabingi yata ako sa nabanggit niya na pangalan habang palalim ng palalim ang mga halikan namin. Kaya natigilan ako at binalik ang sarili sa upuan. Napapikit ako dahil sa nahihiya sa hindi ko malaman na dahilan. All this time, siya pa rin, tanong ko sa kanya na garalgal na boses at hindi ko pa rin idinilat ang mga mata ko. Dahil ayokong umiyak sa harapan niya. Sorry Mika. Sorry. Sorry hindi ko sinasadya, pagmamakaawa niya habang pinupunasan ang pisngi ko na hindi ko alam na kusa na pala itong pumapatak. Sorry. It's all my fault. Gago ako. I'm sorry. I'm sorry. Please talk to me, ha? Unti-unti kong binuksan ang mga mata ko only to see his reaction na namumula na rin ang mga mata. I'm sorry hindi na maulit. I mean hindi ko nababanggitin ang pangalan niya. Please sorry, ani niya. Itigil na ba natin? Hanggang dito na lang ba ang lahat Ignacio? Kasi kung wala na akong magagawa. Pero kung hindi pa, let's pretend na lang na may something tayong dalawa. Dahil simula pa lang gusto na kita eh. Hanggang nalaman ko na may gusto ka sa isa sa mga kaklase natin, naging bingi pa rin ako at nangangarap na balang araw, magiging akin ka lalo at may nagmamay-ari na ng puso niya. Umaasa pa rin ako na mabaling ang attention mo sa akin at hindi ako nabigo dahil naging kaibigan kita sa paaralan na ito at naging tayo pa nga. Isang salita mo lang naniwala agad ako pero sa nangyari kanina, iling ko habang tinanggal ng maayos ang seatbelt. No Mika, sorry. Di ko sinasadya, akala ko nakalimutan ko na siya pero hindi ko alam na maalala ko pa rin siya. I'm sorry please, wag tayong maghiwalay decent, pagmamakaawa niya pa rin sa akin. Nasa labas na ako ng sasakyan niya at papasok na ako sa bakuran namin kaya nagmamadaling siyang lumabas sa sasakyan niya para sundan agad ako. Please Mika please.
Bukas na lang dahil wala akong gana ngayon para kausapin ka, kaya please rin Ignacio, bigyan mo muna ako ng tamang pag-iisip dahil first time akong nasaktan ng ganito. Mag-iingat ka sa pag-uwi, sabi ko at tinalikuran na siya. Nagmano ako kay nanay at wala pa si tatay. Naabutan ko siya na nagluluto ng ulam para mamayang gabi. Dinambahan agad ako ng kambal at niyakap ko sila ng matagal. Nagtatanong sila ayon sa gesture ng kanilang mga daliri at hinahanap lang naman nila si Ignacio dahil nasanay na rin itong dalawa na laging nakikita ang lalaking iyon. Ninisyan ko sila at sinabi na nagmamadaling umalis at babalik din siya sa ibang pagkakataon. Hindi nga ako nagkamali dahil kinabukasan maaga itong nagpapadeliver ng kung ano-ano sa bahay at tawang-tawa naman sa kasiyahan ang mga bata. Ginawa niya ang lahat para mapansin ko siya at ibalik ang dating kami. Pero dahil siguro sa sobrang mahal ko siya, kaya kahit masakit na hindi pa niya ako kayang mahalin ng buo ay tinanggap ko siya ulit sa buhay ko at umaasa na buo niya akong mamahalin. Nandito na tayo love, nagulat ako sa boses ni Ignacio. Malalim pala ang pag-iisip ko kaya hindi ko na malaya na nasa kalye na kami ng bahay namin. Ninisyan ko siya at siya na ang nagtanggal ng seatbelt ko at sabay na kaming lumabas ng sasakyan. May pupuntahan tayo na lugar next week, sasama ka ba? Magda-date tayo doon, ipagpaalam kita sa iyong mga magulang para may ideya sila, ani niya. Okay, sagot ko sa kanya. Habang naglalakad sa kalye ay para kaming mag-asawa na celebrity at pinagkakatinginan, mabuti na lang at walang kusang lumapit at magpa-picture sa amin, sa akin lang pala. Paano naman kaya sa isang ito? Tiningnan ko lang siya at nakita ko siyang napapangiti sa akin at hinapit ang bewang ko. I love this man, really love him. Sana tuloy-tuloy na itong saya ng puso ko. Hihintayin ko na lang na maging buo na talaga ang pag-ibig niya para sa akin at wala ni sino man ang nagmamay-ari kundi ako lang dapat kahit kabaliktaran ang nangyari. 1 month and a half na lang ang hihintayin namin at sa wakas patapos na kami sa high school life na ito. Nakakalungkot kasi iiwan na namin ang paaralan na naging tahanan na namin ng 4 na taon at hindi lang iyon ito rin ang panahon na magkahiwalay kayo ng landas ng mga kaklase at kaibigan mo. Merong iba dito na makakapag-aral agad ng kolehiyo, meron naman kagaya ko na baka hihinto muna ako ng 1 taon sa pag-aaral at magtatrabaho muna. Pero kapag natuloy ang sinabi ng tita ko na nasa Maynila na paaralin niya ako, ay igagrab ko na talaga ang ganyang opportunity kasi sayang naman. May scholarship naman daw at ayon naman sa performance ng grado ko ay acceptable naman ako na maging scholar. Kakausapin pa ni Papa ang kapatid niya para malaman kung tuloy pa ba. 2 years pa kasi noong nabanggit niya na paaralin ako kaya hindi ko alam kung naalala pa kaya yun ngayon. Anong oras ka aalis anak? Tanong ni Mama sa akin. Kakatapos ko lang maglaba ngayon at aalis ako mamayang hapon dahil may date kami ni Ignacio. Alam na ni na Mama at Papa na may relasyon kami dahil sa lagi kaming magkasama at laging pumupunta dito sa bahay. Hindi ko sinabi sa kanila ang totoo dahil alam ko na hindi sila tutol sa naging desisyon ko na we're just pretending na kami talaga. Alam ko na magagalit ang mga magulang ko dahil ganito ako mag-isip sa tinatawag na pag-ibig. Mahal ko may magagawa ba ang puso ko kung mahal ko nga talaga siya? Baka sa katagalan pwede naman sigurong magbago. Baka matutunan niya rin akong mahalin. Kaya ko pa namang maghintay kaya titiisin ko muna. Pagkatapos kumain ng tanghalian Mama, ani ko habang tinatapos na banlawan ang mga damit namin. Isasampay ko na lang ito at maglilinis ng bahay then pwede na akong umalis. Okay, mag-iingat ka ha, kahit sabihin natin na boyfriend mo na siya alalahanin mo na mga bata pa kayo, kaya pag-aaral muna ang atupagin at hindi ang bumuo ng pamilya. Paalala ni nanay sa akin. Walang araw na hindi yan pinapaalala na naglalo kapag may date kami ni Ignacio. Ayaw ni Mama na maranasan ko na hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral at ayaw niya na matulad ako sa kanya na maagang namulat sa pagkakaroon ng maagang pamilya. Though hindi naman niya pinagsisihan na dumating kaming mga anak sa buhay nila dahil masaya sila na nagkaroon sila at kami yun. Huwag po kayong mag-alala nanay, lagi ko pong pinapasok sa kukuti ko ang mga paalala niyo po sa akin. Salamat po ulit sa walang sawang pagpapaalala sa amin ang mga bagay na ganyan, ani ko. Hindi ako nag-aral sa wala, alam ko ang ibig sabihin ni nanay sa mga bagay na ganyan lalo kapag may kasintahan ka. Babies, nandito na si Daddy. Tawag ni tatay sa labas ng bahay, kakarating niya lang galing sa palengke para bumili ng karne at gulay.
Nasa labas kami ng likod bahay dahil nandito ang gripo para dito maglaba. Sinalubong naman ng mga kambal si tatay at kanya-kanyang agaw na ng supot na dala niya pagkatapos mag-bless. Wala talaga akong ibang masabi sa mga kambal sa sobrang hindi lang mababait ay talagang matulungin pa, kahit ganyan man sila ay hindi hadlang ang mga bagay para makatulong sa kapwa. Ako na mga anak, ang bibigat nito, tawang sabi ni Itay. Ito na lahat na pinamili mo mama para makasimula ka ng magluto, saad ni tatay kay nanay. Lumapit lang ako sa kanya para magmano at pinagpatuloy ang pagsasampay na ng mga damit. Pagkatapos kong maglaba at maglinis ng bahay ay naghanda na akong magbihis dahil baka maya-maya ay darating na si Ignacio at hindi pa ako prepare. Sumabay na rin akong kumain sa kanila dahil masarap ang ulam namin na niluto ni nanay at ito ang pork sinigang. Plano pa naman namin ni Ignacio na sa labas na kami kakain ng tanghalian. Siguro maiintindihan naman niya na sumabay na akong kumain sa pamilya ko. Meron pa namang natira, tinabi ko iyon kapag sakaling nagugutom na siya at gusto nang kumain dito sa bahay namin ay welcome na welcome siya. May touchscreen na ako ngayon dahil binigay na ni Ignacio sa akin ang phone niya na hindi na ginagamit kaysa naman hayaan lang daw iyon sa kanyang drawer at hindi naman niya yun ginagamit. Kaya nag-selfie ako ngayon at sinend ko sa kanyang messenger para iparating sa kanya na handa na ako at ready to go na. May niregalo pang araw ang kanyang mga tito at tita sa kanya ng cellphone na nasa Maynila at ibang bansa nakatira, kaya ang hindi bigay o regalo yun na lang ang kinuha ko. Sinabihan ko nga na installment na lang yun, pero hanggang pitik lang naman ang noo ko ang ginawa niya at hindi siya pumayag. Pagkatapos kong mag-ayos ay bumaba na ako sa maliit namin na hagdanan na nasa 5 steps lang naman. Ang bahay, ang ganda naman ng dalaga natin mama o, pagmamalaki ni Papa habang papunta ako sa maliit na sala namin para umupo at doon na maghihintay kay Ignacio habang kalaro ko ngayon ang mga kapatid. Siyempre tatay, kanino pa po ba ako nagmana? It says bagay po ba ang damit ko? Tanong ko. Suot ko kasi ngayon ay simpleng plain white t-shirt and high-waist denim pants at pinaresan ko ng white shoes at ginawang kong space buns ang medyo kulot ko na buhok. Sobrang bagay anak, di ba mga bunso? Ang ganda ng ate. Tanong ni tatay sa mga kapatid ko habang nagpapabuhat kay tatay na nakaupo ngayon sa kahoy na upuan na mahaba. Kanya-kanya naman sila natango for sure, nagpapalambing itong dalawa dahil may kailangan at tama nga ako. Nagpapabili sila ng donut. Nasanay na sila sa donut kesa sa binigay ni Tuko na pandesal. Kawawa naman ang lalaking iyon. Ano kayang ginagawa niya ngayong araw? Noong nalaman niya na boyfriend ko na si Ignacio, ay hindi na masyadong pumupunta rito sa bahay dahil busy daw ito sa kanyang trabaho. Kaso hindi naman sinasabi kung ano yun. Bahala na nga siya, hahayaan ko muna siya ngayon at sasabihin din naman niya sa akin kapag gusto niya. Noong isang beses na nag-date kami ni Ignacio ay hindi lang ako ang kasama niya, kundi kasama rin ang kakambal kaya tuwang-tuwa sila na nakapunta kung saan-saan sa Baywalk Dumaguete at nakasakay ng magarang sasakyan ni na Ignacio. Mabuti naman ngayon at hindi sila namimilit na sumama dahil date lang namin talaga ito ni Ignacio. Sinabihan ko sila na next na date ulit ay kaming 4 na naman ang magkasama at mabuti na lang at pumayag basta may pasalubong pagka-uwi. Maya-maya lamang narinig namin ang boses ni Boknoy, anak ng kapitbahay namin na kalaro rin ng mga kambal. At Mika. Nandyan na po boyfriend mo po, punta na dito bahay. Malakas na boses na sabi niya. Hindi ko tuloy alam kung saan ako tatago dahil sa nahihiya na marami nang nakakaalam na boyfriend ko na si Ignacio kahit wala naman akong pinagsabihan. Lumabas ako para makita kung tama nga ang sinabi ni Boknoy at tama nga siya dahil nakikita ko na paparating sa gawi ko si Ignacio na may dala na namang supot. Ano na naman kaya ang dinadala ng lalaking ito? Walang araw na hindi siya pupunta rito na walang bitbit. Kumaway siya sa akin at sinalubong siya. Binalingan ko si Boknoy. Salamat Boknoy, ani ko at pumanhik na ito sa loob para makipaglaro na naman sa mga kambal. Hi, bati niya sa akin nang makalapit. Hello, kumusta ka na? Hinawakan niya ang kanang kamay ko at naglalakad na kami papasok sa loob ng bahay. I'm doing good and much better now that see you. Bumaling ako sa kanya habang sumisilay ang ngiti sa aking mga labi dahil sa sinabi niya. Natapos ko rin ang last shot namin sa Bacolod kaya nakauwi agad ako kahapon ng hapon pero yun nga lang hindi na ako nakabisita sa'yo dahil sa pagod at antok.
Kaya nag-text na lang ako, late ko na tuloy nabasa ang reply mo, sabi nito. Baka inaantok ka pa ngayon, pwede naman na sa susunod na lang natin ituloy ang date natin, pwede naman yon, saad ko. Baka mamaya hindi niya pala kaya ngayon at hindi makapag-drive ng maayos. Kung alam ko lang kung paano, pwede ako na lang mag-sub sa kanya. Ayos na ako, wag kang mag-alala hon, promise. May pa-promise pa nga. Dahil bukas na ang pintuan kaya pumasok na agad kami sa loob at agad namang lumapit ang mga kambal at kanya-kanyang taas ng kamay para magpakarga. Hug and kiss sa cheek lang muna dahil baka inaantok pa ang Kuya Ignacio nyo at hindi niya kayo mabu. Hindi pa nga ako natapos sa sinasabi ko ay kinarga na agad ni Ignacio ang dalawang kambal sa magkabila ang braso niya pagkalagay ng supot na dala niya sa lamesa. Kahit si Buknoy ay nakisali na rin pero dahil hindi na mabuhat, dahil dalawa na ang nakakarga, ay Ignacio, kaya sa mga binti na lang ito nakayakap. Kawawa naman ang Buknoy namin. Kinuha ko siya at ako na ang kumarga sa kanya, hindi naman mabigat dahil 6 years old pa lang naman siya at medyo mapayat rin ang katawan niya, kaya ko naman siyang buhatin. Grabe naman kayo, na-miss niyo ko agad-agad. Tanong ni Ignacio sa kanila at nakikinig lang ako. Laki ng ngiti nila habang nagsasin language. Hindi man masyadong maintindihan ni Buknoy pero ang maganda lang ay nakikipaglaro siya sa mga kapatid ko, kaya parang kapatid na rin ang turing ko sa kanya. May nakakatandang kapatid siya pero nakapangasawa na at nasa Bayawan ngayon nakatira, kaya mag-isa na lang siya nakasama ng magulang niya. Dahil napagod na kaming dalawa at gusto na rin nilang magpababa, kaya pinababa na namin. Nagmano si Ignacio sa mga magulang ko at nag-uusap. Kumain ka na ba? May niluto si nanay na pork sinigang baka gusto mo. Sinabayan ko silang kumain kanina ng lunch dahil natakam ako sa ulam at tinirhan kita kung baka sakaling nagugutom ka, sabi ko sa kanya sa mahina na boses. G said, wala pa akong kain hon at dumiretso na dito dahil hindi pa naman ako nagugutom pero dahil sinabi mo parang gusto ko na nga rin kumain, bigla tuloy akong nagutom. Anya. Umiti ako at pinaupo siya sa lamesa at kumuha ako ng pinggan at kutsara at tinidor para makakain siya. Nasa labas na ngayon si tatay dahil may puputulin daw ito na kahoy at si mama naman pinapatulog niya ang 3 bata sa kwarto, kaya kaming dalawa na lang ang narito sa kusina. Habang iniinit ko ang ulam niya ay nilapitan ko siya at sinuklay ang tuwid at mahabang buhok niya hanggang balikat habang nakaupo siya sa mahabang upuan na kahoy namin sa kusina. Alam kong nakatitig siya sa ginagawa ko, meron pa naman kaming distansya sa isa't isa, dahil baka mamaya bigla na lang lumabas si inay sa kwarto o di kaya pumasok sa loob si tatay, baka mamaya niyan hindi na matuloy itong date namin. Walang nagsalita sa amin habang ginagawa ko pa rin ang pagsusuklay ng buhok niya. Tinitigan ko siya sa kanyang mga mata na ngayon nakapikit na, pero dahil alam ko nang kumukulo na ang iniinit ko, kaya umalis na ako sa harapan niya. Hinalikan ko lang siya sa kanyang matangos na ilong para ipaalam na aalis na ako. Pagkalapag ko ng bowl ang sinigang at rice sa lamesa, ay agad naman niyang nilagyan ng kanin ang kanyang plato. Kain ka ulit mi, para di kasabay ako, anya. Pagkatapos kong kumuha ng maliit na bowl para sa sabaw ay tinabihan ko na siya ng upo. Busog na busog pa ako, baka mamaya niyan ni ang bagsak ko habang nasa biyahe. Nandito naman ako sa tabi mo kaya kain ka pa, saad ko. Nagkwentuhan pa kami tungkol sa nangyari sa kanya sa Bacolod habang nagsyuhot at ilang beses nang pinagalitan ang ibang kasamahan niya dahil sa hindi pa marunong mag-post. Ilang minuto na paghihintay na makatapos si Ignacio kalaunan ay tapos na rin. Pagkatapos ng tanghalian at nakapahinga naman siya, kaya gumayak na kami paalis. Nagpaalam na ako sa mga magulang ko ganun din ang kasama ko. Any plans after graduation, hon? Kung papayag ang mga magulang mo pwede kang mag-aral sa Cebu para doon tayo magkolehiyo, tayong dalawa para magkasama pa rin tayo. Anya, habang nakahawak ang kanang kamay niya sa aking kamay at ang isa naman ay ang nasa manibela. Magandang offer yan ah. Yes, hindi ko pa alam dahil plan ko kasi na magtatrabaho muna ako at pag-aralin ko muna ang mga kapatid ko do libre pa naman pero mas maganda pa rin yung makakatulong ako sa mga magulang ko Ignacio. Yan ang isa sa mga option ko ha dahil yung tita ko na nasa Maynila ay inalok ako na siya ang magpapaaral sa akin. Hindi pa nakausap ngayon ni tatay dahil last na sinabi yan ni tita 2 years ago pa yun eh. Paliwanag ko. Dinala niya ang kamay ko sa bibig niya para mapatakan ng halik. Kinuha ko rin ang kanang kamay niya at hinagka ng paulit-ulit kaya natatawa siya sa ginagawa ko.
alangan naman na lagi siya ang gumagawa, dapat ako rin para malaman ko kung ano ang pakiramdam na hinahagkan ka sa mga kamay. Maganda pa rin kapag nakapagtapos kami ka sa pag-aaral, tumango lang ako sa sinabi niya. Alam ko naman yun, kaya hanggat wala pa ay tinitimbang ko muna ang sitwasyon, lalo na sa pamilya ko at sa mga kapatid ko na may kapansanan. Nandito na tayo, gusto mong kumain ng biko na may chocolate sa ibabaw nun? Tanong niya sa akin. Nasa Malatapay kami ngayon dumiretso dahil maraming nagtitinda dito basta sa araw ng Miyerkules. Kahit mga foreigners at ibang bayan ay dumadayo rito para bumili. Pero busog pa rin ako, Ignacio, ikaw gutom ka na? Pwede naman tayong kumain na muna? Busog pa talaga ako dahil kahit sinabi ko na busog na ako kanina at hindi nakakain, pero sinabayan ko pa rin si Ignacio kumain ng lunch dahil nilalagay niya sa bibig ko ang kutsara na may pagkain, at sino ba naman ako para tumanggi ilalo at sinusubuan na niya ako. I'm not hungry too. Let's go. Maglakad-lakad na lang muna tayo dito habang di na-digest ang kinakain natin kanina. Pupunta tayo doon sa pinakadulo, yaya nito. Sa dulo kasi nitong market ay dalampasigan, may maliit na isla na matatanaw mo at tinatawag itong Apo Island. Ayon sa librong nabasa ko, puntahan ito ng mga tourists, lalo sa mahihilig sa snorkeling and diving. Isa rin itong kilala sa Pilipinas na pinakamagandang dive site sa buong mundo. Hindi pa ako nakarating doon dahil nga bahay at school lang ang ginagawa ko. Mabuti nga si Tuko ay nakapunta na roon dahil minsan, kapag may handaan like pista ay invited naman siya dahil may mga kamag-anak sila roon. Noong isang taon nakapunta si tatay dahil niyaya sa tatay ni Tuko, kaya nakapunta siya doon ng libre. Sasakay ka pa kasi ng bangka para makapunta roon. Here, inabot ni Ignacio ang isang bote ng soft drinks pagkarating namin sa dalampasigan. Nakaupo kami ngayon sa may niyog na natumba habang pinagmamasdan ang mga alon sa karagatan. Na parang naglalaro lang, hindi alam kung mananatili sa kayang pupuntahan o babalik, pero pinili nitong bumalik kung saan sila masaya. Gusto mo bang pumunta tayo ng Apo Island? Tanong ni Ignacio sa akin. Sasakay lang tayo ng bangka na demotor, then uwi tayo bandang 3 ng hapon. What do you think, me, Anya? Binalingan ko siya. Di ba nakakatakot? Marunong naman akong lumangway pero sasakay ng bangka at ganyan kaliit, di ba nakakatakot yun? Balik ko na tanong sa kanya at ang isang ito tinawanan lang ang sinabi ko. Hay naku! Hindi yan, nandito naman ako at isapalok at walang nagbabadyang ulan, so ano? Adventures na rin nating dalawa. Kapag maganda nga ang Apo Island, then babalik tayo dyan. What do you think? Anya? Pinag-isipan ko at paulit-ulit na sinilip ang oras at nasa 2 o'clock pa naman ng hapon. Kaya imbis after nitong Malatapay Market ay pupunta kami ng Dumaguete ulit, pero nagbago ang plano namin. Ignacio! Sigaw ko sa pangalan niya. Dahil bigla na lang pumasok ang tubig dagat sa loob ng bangka. Kaya lang nahampas ko itong kasama ko dahil panay tawa lang ang ginawa habang ako kailangan ko nang tawagin lahat ng mga santo. Easy hon, wala yan. Huwag kang matakot, okay, saad niya. Dahil sa sinabi niya ay agad naman akong naniwala at dinilat ko ang mga mata ko na tanging siya lang ang tinitingnan, dahil kapag tumingin ako sa dagat feeling ko may bigla na lang lumitaw galing sa ilalim o di kaya may shark. Ayos lang kapag dolphin, pero paano na lang kung isang shokoy? Baka ma-heart attack ako nang wala sa oras. Hindi ko na nabitawan ang kamay niya hanggang nakarating na kami. Tinulungan niya akong bumaba sa buhangin at tumitingin sa paligid para maghanap ng cottage. Ang naghatid sa amin dito kanina na si Kuya Paeng ay siya rin ang maghahatid sa amin pabalik sa Malatapay mamayang 3:00 bawas 4 o'clock. Dahil tama nga ang balita maganda dito, ito pa lang ang napuntahan namin na area, ay mamamangha ka na sa makikita mo, dahil sa linaw ng tubig ay may makikita kang mga isda na malapit lang sa kinatatayuan ko. Ang ganda rito, Ignacio. Nagustuhan mo, bumaling ako sa kanya at mumiti. Good, next visit natin ay subukan natin ang diving para mas makita natin ang nasa ilalim ng dagat kung gaano ito kaganda, saad niya. Basta turuan mo muna akong lumangoy dahil hindi naman ako ganun kabihasa. Hindi naman araw-araw naliligo kami sa dagat kahit na pangingisda ang hanap buhay ni tatay. May takot na rin kami dahil na rin sa nangyari dati ni Kimi na kamuntikan ng malunod. Mabuti na lang nandoon ang kapatid niya at nakahingi agad ng tulong.
Kwento ko sa kanya. Nilagay niya ang ibang hibla ng buhok ko sa aking tenga dahil natatabunan ang mukha ko. Alright, sasanain muna kita sa paglalangoy lalo na sa malalim para naman mas malayo pa ang mararating natin. Maraming salamat Hon na pinag-unlakan mo ang sumama sa akin ngayon. Naniwala ka at nandito ka ngayon sa tabi ko. Ignacio Lee. Tawag ko sa mahinang boses. Malapit lang ang mukha ko sa kanya. Nasa cottage na kami ngayon at hinihintay ang merienda namin na dumating. Maraming salamat sa libreng sakay and to let me experience this kind of place. I'm so happy, sabi ko. Pagkatapos ng kwentuhan at asaran at dahil nakatatak na sa 3:00 ang oras, kaya umalis na kami sa lugar ng Apo Island. May binili kami na t-shirt at pinalagayan namin ang signature at date kung kailan kami nag-date sa araw na ito. Sana ganito palagi na lagi mong kasama ang mahal mo. Pero minsan ang tadhana ay gumagawa talaga ng pagsubok sa mga buhay natin. Nag-iisa akong naglakad ngayon papuntang school, maaga pa naman kaya ayos lang. Hindi kasi ako nasundo ni Ignacio dahil absent ito ngayong araw, dahil nasa hospital ang kanyang mommy dahil bigla na lang daw itong nadulas sa banyo. Nasa Maynila si Ignacio at noong 1 linggo pa naroon baka daw bukas ay pwede na siyang umuwi dahil stable na ang kanyang mommy. Hindi ako sure na gagawin niya ni Ignacio lalo at mommy niyan hindi niya kayang iwan. Gusto sanang pauwiin ni Ignacio sa probinsya ang kanyang ina pagkalabas agad ng hospital, ngunit ayaw naman niyang pumayag dahil may inaasikaso pa na business sa Maynila. Hindi naman daw kaya ng mom niya na iiwan ang kanyang asawa roon na mag-isa, kaya sasabay na silang mag-asawa. Pero sure na uwi sila sa darating na graduation namin at 2 weeks from now on tanaw ko na ngayon ang paaralan namin. Kahit nag-iisa lang akong naglalakad ay hindi naman nakakabagot dahil marami namang estudyante na naglalakad kahit hindi nila ako kasama o katabi ay ayos lang naman. Hindi ko lang alam kung nasaan na si Tuko. Noong isang beses nakita ko siyang may kaangkas na estudyante rin, baka girlfriend na niya iyon. Minsan pumupunta naman yun sa bahay para bisitahin ang mga kapatid ko. Ang kambal lang ang sadya niya dahil namimiss niya ito. Kaya kahit nandoon ako ay ayaw niya akong kausapin, kaya inirapan ko siya. Minsan magdadala siya ng manok na galing sa kilalang fast food, ang kambal at si mama lang ang binibilhan niya at hindi ako kasali. Katwiran naman niya na may manlilibre raw sa akin, baka daw masapak siya ni Ignacio kapag binigyan niya ako. Kahit wala naman si Ignacio sa tabi ko at di naman niya malalaman ay ayaw talaga niya akong bigyan. Kaya buong araw akong naiinis sa kanya na tinatawanan niya lang ako at nakikisali pa si nanay. Hay naku na lang. O, nag-iisa ka pa ring naglakad. Inangat ko ang ulo ko para makita ang kumakausap sa akin. Binaling ko sa kaliwa ang ulo ko para malaman kung sino. Nakayuko kasi akong naglalakad kanina. Ikaw pala Ronald, wala kasi akong nakitang tricycle kanina sa amin pa lang kaya naglakad na lang ako papuntang school, wika ko. Same year naman kaming dalawa. Mabuti ka pa at malapit lang ang bahay niyo, sabi ko sa kanya. 20 minutes nasa paaralan na siya, kaya lakad na lang ang gagawin niya. Nga kaya nakakatipid palagi sa pamasahe at makakabili pa ako ng sigarilyo mamaya, ngisi nitong sabi at napangiwi naman ako. Anong makukuha mo sa paninigarilyo ha? Ang bata-bata mo pa tapos mahilig ka niyan. Hindi mo ba nababasa na hindi maganda yan sa kalusugan natin? Pangaral ko sa kanya, kahit walang kasiguraduhan kung naiintindihan niya ba ang sinasabi ko. Tingnan mo imbis na sumang-ayon sa sinabi ko nakangisi ito habang ginugulo ang buhok ko. Kaya nahampas ko siya sa braso dahil kakaayos lang ang buhok ko, sisirain lang niya. Yan ang gusto ko sa babae, concerned citizen, lalo na sa akin, kaya crush kita kunot noo ko siyang tiningnan. Anong sabi mo? Tanong ko kahit narinig ko naman. Ay sayang medyo mahina ang pandinig natin kaya ulitin ko. Sabi ko crush na crush kita simula nung nagpaganda ka na at wala nang tigyawat ang mukha. Anya. Dahil hindi ko nagustuhan ang sinabi niya kaya hahampasin ko na sana ng dala ko na kartolina dahil sa project namin mamaya nang biglang itong tumakbo kaya pa naihabol ko sa kanya dahil nauna na ito. Naging crush niya lang ako dahil sa nawala na ang mga friends ko na pimples. Kung nandito pa rin sila ang ibig sabihin niyan wala talagang pag-asa. Pero si Ignacio, ano kaya minahal niya na ako simula pa lang na meron na akong pimples? Tama kaya ako? Ano na? Suko ka naman agad at ayaw mo na akong habulin, bumalik sa realidad ang utak ko dahil sa iniisip kanina.
Dahil sa sinabi niya kaya hinabol ko siya dahil hindi yata ako nakakapayag na naging crush niya lang ako ngayon at hindi ako pinapansin ni kanino man noong marami pa akong pimples. So may preference pala bago ka magugustuhan. Bumalik ka dito. Sigaw ko kay Ronald. Alam ko naman na hindi ko siya mahahabol dahil nga sa suki ito ng marathon at katunayan yan ang sinalihan niyang sport noong intramurals. Ayoko nga, narito na ako tapos pababalikin mo ako dyan. Slow na naman natin ngayon Mika, pang-aasar niya. Hindi ko na siya pinansin at dahan-dahan na lang akong naglalakad dahil na rin sa hinihingal na rin. Hindi pa nagsisimula ang klase namin at ito ako pawisan na. Tumigil na rin siya sa kakatakbo at sinasabayan niya na ako sa paglalakad. Hindi ko na talaga siya kinakausap lalo't pa naihawak niya sa bag ko na may tali sa dulo, manigas ka dyan. Kaklase ko ito noong first year at medyo close naman kaming dalawa. Medyo kasi minsan naging aso at pusa rin kami pero nung nag-second year hanggang fourth year, nasa ibang section na siya. 3 section kasi meron kami. Yung mga dati mong kaklase nasa ibang section na, ang taga-ibang section naman, naging kaklase ko na. Bago pa kami makarating sa aming paaralan, ay mailumapit sa akin na lalaki na taga-ibang year. Nasa first or second year dahil ngayon ko lang ito napansin sa paaralan. Hindi kasi ako masyadong pumupunta sa ibang section o year. Kaya hindi familiar sa kanila ang mga mukha. Ikaw po ba si Mika Gomeza? Tanong niya agad sa akin. Siya nga Totoy, crush mo rin? Wag na dahil may nagmamay-ari na sa kanya. Gusto mong malaman kung sino, singit nitong kasama ko. Matalim ko siyang tiningnan dahil sa pagiging tsismoso na to. Umiling ang lalaki na ngayon namumula na ang mukha. Hindi ko alam kung natakot ba ito o sa ibang dahilan. May dinukot siya sa bulsa ng kanyang pants at inabot sa akin mismo ang isang papel. Hindi po, may nagbigay po sa akin kanina nitong papel, ibigay ko raw po sa inyo. Anya. Kinuha ko sa kamay niya ang nakatupi na papel bago siya umalis. Binasa ko nga ang nakasulat sa labas nito at complete na pangalan ko nga ang nakalagay. Sino na naman ang nagbibigay sa akin ng ganito? Tapos na ang Valentine's Day, may humabol pa? Ay may love letter na naman siya ngayong araw. Patingin, sabi ni Ronald habang binubuksan niya ang palad niya, kaya itinago ko kaagad ito sa aking bag ako lang ang binigyan kaya dapat ako lang dapat ang unang makabasa. Tumigil ka nga dyan, ako lang ang binigyan, ako dapat ang unang makakabasa nito. Maliwanag. Pagtataray ko. Tinaas niya lang ang kanyang 2 kamay para sa pagsuko. Pinagpatuloy namin ang paglalakad patungo sa entrance ng school. Dikit na dikit pa rin siya sa akin kahit tinatawag na siya ng kanyang kaklase. After high school saan ka mag-aaral ng kolehiyo Mick? Tanong nito kalaunan. Ano ito lumapit lang siya sa akin para mag-interview. Yitsad, hindi ko pa alam kung Manila o dito lang. Di rin ako sure kung mag-aaral agad ako ng college o hihinto muna, unless kung pwede maging working students, para naman habang nagtatrabaho ako ay tutulungan ko ang mga magulang ko, saad ko. Pwede rin, may kilala ako sa Maynila na pwede mong pasukan kung gusto mong mag-aral at magtrabaho, pwede kitang tulungan Micaela, ani ni Ronald. Bigla namang lumambot ang puso ko dahil sa sinabi niya. Pag-isipan ko pa, kung papayag ang tita ko, sa kanya na lang pero kung hindi matuloy ang pinangako niya sa amin dati ay ang offer mo ang isa sa magiging choice ko, kaya salamat sa magandang kalooban mo na tulungan ako, Mika. Hindi ko natuloy ang sasabihin ko dahil nakita ako ni Lisa. Ninisyan ko siya ng makalapit at dahil nasa tapat na kami ng classroom, ay nagpaalam na sa akin si Ronald. Uy, ano yun at bakit kayo magkasama? Usisa niya. Nagmamarits na naman ang babae na to. Feel niya lang maging buntot ko, kaya magkasama kaming dalawa, alangan naman ipagtabuyan ko na wala namang ginagawang masama ang tao. Sagot ko sa kanya, kahit na may pagdududa sa mga titig niya, ay hindi ko na pinansin pa at pumasok na sa loob ng classroom at pumunta sa upuan ko. Sabi mo yan ha, panigurado niya. Ninisyan ko siya at nailing dahil sa tumatakbo na naman sa utak niya. Alam naman niya na may Ignacio na ako. Ignacio. Namimiss ko tuloy siya, kung narito lang yun, isa na siya sa mga maingay na tao rito sa silid-aralan na busy sa kung ano-anong bagay. Number 1 na mangungulit sa akin, at kung may pastering contest malamang panalo na siya, dahil namamalayan ko na lang na matagal na pala siyang nakatitig sa akin. Mahilig siyang tumitig sa banda ko for sure yan, dahil kung ang crush niya dati ang tinitingnan niya nasa kabilang row naman si Shemaya nakaupo. Hay!
Namimiss ko na siya though tumawag naman ako sa kanya kagabi at sinagot naman niya. Pero maganda pa rin na narito ang presensya niya. Sana maging maayos na ang kanyang mommy. Hindi ko pa namimit sila sa personal kaya tuloy kinakabahan ako. Wala akong nakita na picture sa loob ng bahay nila sa maisala o kusina para makita ang mga mukha nila. Meron naman silang mga pictures pero nasa kwarto raw ng mag-asawa. Maaliwalas lang ang bahay nila at walang gaanong mga decoration like picture frame na silang magkapamilya ang nagpipictures, mga dahon lang halos pero magaganda naman. Meron naman raw dating complete family na nakakabit sa kanilang sala. Silang tatlo pero simula noong buntis ang nanay ni Ignacio at mawalan sila ng anak na babae at kapatid si Ignacio ay pinapaalis na muna ang mga pictures dahil every time na makikita ng ginang ay maiuwi lamang sa hagulhol dahil sa hindi matanggal na. Wala na ang kanilang anghel. Dahil sinisisi niya ang sarili niya kung bakit hindi na makasama ang anak nila sa isang frame. Of course masakit din yun sa part ni Ignacio pero naiintindihan niya ang kanyang mommy. Natapos ang klase namin na lutang ang utak ko at nasa isang tao lang ito napupunta. Ina-update ko rin siya sa lesson namin kaya pa nailagay niya ng laughing emoji dahil sa mga chat ko na walang kamatayan na update sa lesson namin ngayong umaga. Next week perma na lang ng mga curriculum and so on at pagkatapos niyan. Practice na lang ng graduation ceremony. Pero yun nga lang hindi na ako nakatanggap ng mensahe galing sa kanya. Baka marami lang ang ginagawa like gising na ang kanyang ina. Sana naman Lord. Ayoko ring nakikita malungkot si Ignacio lalo at malapit na kaming mag-graduate ng high school. Dahil palabas na ang mga kaklase ko kaya sinimulan ko na ring iligpit ang mga gamit ko para makakain na rin ng lunch. Habang nagliligpit ako ng ibang gamit ay biglang may nahulog sa sahig at nang maalala ko yon na ibinigay sa akin pala kanina ng isa 3-year high school ay dali-dali ko naman yung kinuha. Nakatupi siya kaya dahan-dahan ko yung binuklat para mabasa na. Dito ko malalaman kung tama nga ba si Ronald na may secret admirer ako. Pero ganun na lang ang panlalamig ng buong katawan ko nang makita kung ano ang nakasulat sa papel. I will kill Wiley. Ito rin ang nakasulat sa salamin ang TC ng pambabae dati, ito yun. Sino naman itong baliw na nilalang para magsulat siya ng ganito? Ang hilig talagang mag-prank. Basta ang alam ko na wala naman akong naging kaaway. Ito lang ang nakalagay at wala nang nakasulat o pagkakakilanlan kung kanino ito. So, sino naman kaya ang gagawa nito kung sakali? May nagawa ba akong kasalanan sa tao na Hoy, hinampas ni Nesel ang upuan ko. Bibkit, nauutal ko na tanong. Tinago ko agad sa bag ang papel. Wala lang, tulala ka dyan. May baon ka ba o sa kantin tayo kakain, tanong niya. Gusto ko sana pero kailangan kong hanapin ang estudyante na nagbigay sa akin ng ganito. Saka ko ipakita ito sa guro namin baka matulungan niya ako. Hindi may pupuntahan lang ako Nesel, kaya mauna na kayo. May baon naman ako pero mamaya pa ako kakain dahil busog pa, ani ko sa kanya. Ninitian niya lang ako. Sige, bye Mika, paalam niya at kumaway lang ako. Pagkaalis nila ay agad din akong lumabas at tinungo ang kabilang building na kung saan ang mga first year at dalawa D-year. Kahit nagtataka man ang ibang estudyante kung ano ang ginagawa ko doon ay wala na akong pakialam. Pinakita ko lang sa kanila ang iginuhit ko na mukha nung lalaki, ayon sa naalala ko. Umiling lang sila dahil hindi raw nila kilala. Kaya bumaba ako ulit sa hagdanan at susubukan na pumunta sa kantin baka naroon ang estudyante pero bago pa ako makababa ay nakita ko siya na naglalakad paakyat. Wait! Pigil ko sa kanya. Tumigil naman siya at huminto sa harapan ko. Bakit po? Tanong nito habang nakapamulsa. May kasama siya kanina pag-akyat at pinauna niya lang. Nilabas ko ang papel na binigay niya sa akin kanina. Di ba ikaw ang nagbigay sa akin ito kanina? Ako si Mika, naalala mo, tanong ko sa kanya at nakatitig lang siya sa akin. Opo, bakit po? Alam mo ba kung sino ang nagbigay sa iyo nito? Tanong ko habang hawak ko pa rin ang papel. Hindi papasok ako sa school kanina at kinalabit lang ako ng isang lalaki na medyo matanda sa akin ng ilang taon. Sabi niya ibigay ko raw sa 4th-year student at nagtanong-tanong ako kung sino ka at ikaw ang itinuro, sabi nito. Namumukhaan mo ba? Pwede mo ba detalye ang mukha niya at ako na ang mag-drawing, pakiusap ko. Ay sorry miss, hindi kasi nakamask siya at nakakap. Yung mata hindi ko lubos na makita
basta sabi niya na iabot ko lang sa inyo, kaibigan mo raw po siya, saad niya. Napabuntong hininga na lamang ako. Linisan ko siya at nagpasalamat. Kaibigan? Sino naman at bakit may paganito pa? Kung magsusumbong ako baka pagtawanan lang ako dahil baka sabihin nila na gumagawa lang ako ng kwento. Binalik ko ulit ang papel sa bag ko at bumalik na lang sa classroom para magpahinga. Kung sino mang may gawa nito, kailangan ba akong matakot? May kasalanan ba ako at may paganito pa sila na ginagawa? Wala naman akong kaaway na lalaki. Lalaki? Parang wala naman. Kung meron man ay sino naman yun? Sasabihin ko ba kahit kay Ignacio na lang? Pero ayoko namang bigyan pa siya ng alalahanin, lalo ngayon na nasa hospital ang mommy niya. Kung sasabihin ko naman kina nanay at tatay ay ayoko rin na mag-alala sila sa akin. Baka after graduation na lang. Sa ngayon ipagpatuloy ko muna ang pag-aaral ko at ilang days na lang tapos na ako sa high school life na ito. Sana hindi ito totoo, sana isang laro lang ito na gusto lang akong takutin. Tulala ako buong maghapon dahil kahit sabihin ko na ayos lang ako pero may part sa akin na baka hindi niya ako titigilan at sa isang iglap lang, may gagawin kung sino man ang nagpadala sa akin ng papel na ito. Anong nangyayari sa'yo? Para wala ka sa sarili kanina. Ganyan mo na ba namimiss ang boyfriend mo, Mika? Tanong ni Lisa sa akin. Ha? Lito kong tanong pero ang bruha humahalakhak lang ng tawa. Ewan ko sa'yo, Mika, you're out of this world na. Kanina ka pa. Gulong-gulo tuloy kami kanina na kahit guro, hindi alam kung saan mo nakuha ang mga sagot mo kanina. Wala ka sa sarili. Pauwiin mo na nga ang Ignacio mo, Anya. Dahil sa sinabi ni Lisa, kaya nilagay ko ang dalawang palad ko sa mukha ko, dahil biglang nag-sink in sa utak ko ang mga nangyari ngayong araw na kahit sa klase wala ako sa sarili. Gosh! Lisa, ang lala ko pala kanina ano? Sobra! Anya, habang tumatawa, pati ibang classmates ko na naiwan pa sa classroom after dismissal ay nakikitawa o umiiling na lang. Ayos lang yan, Mika, ganun din ako minsan, diba, kapag wala ang boyfriend ko. Nasa ibang mundo ang iniisip kaya nga maling-mali ang nasasagot ko, singit ni Shemaya sa akin. Ganun talaga kapag nagka-love life tulali, si Kathy. Basta make sure na next time hindi na Ignacio ang maisagot mo sa teacher ha, Mika, natatawang singit naman ni Mercy. Let's go, babaita. Kung alam nyo lang kung bakit ako nagkaganito, baka matulala pa kayo na may nagtangka sa buhay ko. Pero sana lang kung meron man, ako lang at wag nang mandamay pa ng iba. Sino kaya? Aside kina Tuko at Ronald, sino ang kaibigan ko na lalaki na may galit sa akin? Pero ang lalaki ba kaya ang nagbigay ng papel ang may galit sa akin, kaya naisip niya ang magsulat ng ganito o inutusan lang siya? Dali-dali kong niligpit ang mga gamit ko para hanapin si Tuko at magpahatid ako sa kanya sa bahay. Sana lang wala siyang kasabay ngayon. Nagtanong-tanong ako kung may nakakita ba sa kanya na pero yun na lang ang pagbagsak ng mga balikat ko na may nakakita sa kanya na lumabas na at may kasamang babae. Ikaw talaga, Jackson Santiago Akatuko, hirap mo na ring ma-reach. Nagpatuloy na lang ako sa paglalakad palabas ng school at maghihintay na lang ng sasakyan pa uwi ng bahay. Kaysa maglalakad ako ngayon na may kinatatakutan na tao na sana hindi naman totoo. Kailangan kong isipin na hindi totoo yun at prank lang lahat. Wala lang magawa kung sino man ang lalaki ang nagbigay sa akin na sulat. Nakayuko lang ako habang naglalakad, I'll make sure naman nakita ko pa rin ang dinadaanan ko. Marami pa namang estudyante na naghihintay rin ng kanilang sundo o di kaya tricycle sa waiting shed. Balita ko may namimiss sa akin, kaya wala siya sa sarili niya sa klase kanina, narinig kong may nagsalita sa likuran ko, at dahil sobrang familiar sa akin ang kanyang boses kaya napalingon agad ako. Omg! Ignacio,